Utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa release ng mga unclaimed balikbayan boxes. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Attorney, magandang tanghali po. Joey, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat. Nanonood at nakikinig sa programa niyo. Sir, bilang pagsunod po sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., ano na po yung mga konkretong hakbang na ginagawa ng Bureau of Customs para po mailabas ang mga naiwan o yung mga hindi po na-claim na balikbayan boxes? Sa utos po ng Pangulong Bongbong Marcos, nagsisimula na po ang Bureau of Customs na isa-isahin itong mga containers na inabandon na po ng mga deconsolidators or yung mga freight forwarders na naglalaman po ng balikbayan boxes. Ilagay ko lang po sa konteksto, no? Kaya po may ganung kautusan ng ating Pangulo dahil nung nagkaroon ho kami ng briefing, ang Bureau of Customs sa aming bagong boss, kay Secretary Frederick Go, tungkol sa mga issues ng Bureau of Customs. Isa po ito sa na-raise namin, no? Medyo nahirapan ho kasi kami sa issue na to kasi may isa hong malaking freight forwarding company, yung Makati Express, na biglang inabandona lahat ho ng mga containers ng balikbayan boxes na naka-designate sa kanila, no? So humigit kumulang po 120 containers po to, no? All in all po, ang kasama po yung ibang naabandona, mga 130,000 balikbayan boxes po itong ating ipoproseso at i-deliver. So nung naibigay po namin yung impormasyon na yan kay Secretary Go at nagbigay kami ng mga options na kinakailangan, isa po dun sa options na yon ay sana sagutin na lang ng pamahalaan yung karampatang gasto sa pagpapadeliver at iba pang expenses nito na meron po, no, para mai-release na po itong mga balikbayan boxes na to. Agad-agad naman po itong ipinropose ni Secretary Go sa ating Pangulo. Ang Pangulo po agad umaksyon, naghanap ng pondo at eto na po tayo ngayon. Kaya po simula na po nung nakaraang araw pa, no, nagsisimula na po ang Bureau of Customs na i-identify ang mga may-ari nitong balikbayan boxes na to. I-engage na po namin yung aming freight forwarding company para makontak na po yung mga dapat pag-deliver nitong mga balikbayan boxes ito at bigyan po sila ng tracking number kasi kasama po din sa serbisyong kukunin namin yung pagtatrack ng progress ng pag-delivery nitong mga balikbayan boxes. Attorney, dun sa nabanggit yung bilang 120 containers na may 130,000 balikbayan boxes, sa tala po ninyo, gaano katagal na po ito na tenga o na nakatambak o nakaimbak sa Bureau of Customs? Naku, tagal na po naming sinusubukan resolbahin yung problema na yan. Meron po as early as last year, meron naman po this January, tapos sunod-sunod na po yan, no? In fact, sa amin pong pag-a-attempt na maipamigayan sa mga OFWs, sa mga pamilya po nila, sumubok kaming i-donate yung iba dito sa Department of Migrant Workers. Nagkaroon po kami ng test case sa Davao, about 3 containers po ang dinonate natin doon. Na maayos naman po na ipamigay ng DMW. Yun nga lang po, na-expose din po na yung ganun pamamaraan, although may pamimigay mo at ma-waive yung mga private charges, no, yung kasi mabigat na issue dito. Yung mga private charges, hindi rin po kakayanin ng DMW kung ganito karami yung containers na kailangan nilang i-distribute, no, even with the help of the Bureau of Customs. Talaga pong it's a big logistical there's a big logistical requirement para maipamigay ito. At yun naman po ang aming nailatag na problema at may mga solusyon kami na ilatag at napakaganda po ng pagtanggap nito ng ating Pangulo. Tinignan niyo yung problema, nakita niyo yung OFW ang concern at agad-agad po siyang talagang umaksyon at naghanap po ng pondo para po mabigyan ng pinakamagaan at pinakamabilis na solusyon ng problema. Nabanggit nyo, Attorney, na isa sa mga pamamaraan po para ma-dispose po yung mga natenggang box ay mag-i-donate po sa Department of Migrant Workers. So, ibig sabihin po ba wala na pong nagmamay-ari nito o walang nagkiklaim? Meron pong nagkiklaim. Ang problema po kasi, sir, inabandon na ho ito ng mga dapat pag-deliver sa kanila. Anong nangyari ho kasi, pag pinapadala ho ito ng ating mga OFWs, meron ho silang ini-engage na company doon sa kung saan sila nakadestino, no?
kung saan nagtatrabaho tulad po ng Qatar, Kuwait. Yung mga kumpanya naman po na yon nag-engage ng tinatawag nating deconsolidators or logistical companies and freight forwarders dito sa ating bansa kung saan ipapadala nila yung mga nakuha nilang balikbayan boxes doon para naman po i-deliver dito door to door. Kaya lang po, ang nangyayari, itong dalawang kumpanya na to, nagkakaroon sila ng problema. Ang usual problema ang nare-reklamo sa amin, itong kumpanya dun sa kung saan man sa abroad, no, kung saan man nagtatrabaho, hindi ho niya binabayaran itong counterpart niya dito. So itong counterpart niya po dito, i-abandon na lang itong mga balikbayan boxes na to. In the process po, sir, nagkakaroon siya ng mga private charges sa port. Alam niyo kasi, hindi lang, kung charges lang ho ng gobyerno, may almost substantial na portion pa rin po, pero napakadali po namin i-waive yan, gawa ng paraan. No? Ang problema po dyan, yung private port charges, na napakalaki din po. No? In fact, when we evaluated this, sir, no, nung sinimula namin balangkasin tong problema na to, ang average po sa pinaka maagang nare-report sa amin na abandon, nag-incur na kagad siya ng mga around 900,000 in demurahe, storage, shipping charges. Yung iba po umaabot pa, per container ho yan yung iba po umaabot pa ng hanggang 3 hanggang 4 na milyon. Yun ho yung naging problema. Kaya kahit po yung mga nakikipag-coordinate kami sa mga OFWs at sa pamilya nila, kahit gusto namin maipamigay sa kanila at i-process na lang namin at i-distribute sa kanila, ito po yung problema natin, yung charges na yan. Pangalawa po, sabihin na natin ma-waive po yung charges na yan, yung delivery charges po, no, para mai-distribute sa kanila. Yan pong parehong yan, binigyan solusyon ng ating Pangulo. Unang-una, sinuportahan po niya yung request natin sa mga private companies na i-waive na itong mga charges na to dahil hindi naman po kasalanan ng mga OFWs natin to. Pangalawa po, nag-provide po siya ng, at mas mahalaga, nag-provide po siya ng pondo para wag nang maistorbo yung ating mga pamilya OFWs kailangan pa i-claim dito sa Manila o i-claim sa mga puerto natin. I-deliver na lang po natin mismo door-to-door sa kanilang mga pamilya. Mhm. Doon po sa act ng pag-abandon na po ng ng freight forwarder, meron po bang pananagutan o liability o pwede niyo po bang kasuhan ng kumpanyang ito? Ang ginawa po namin, sir, since these are contractual obligations and ang mga krimen po na violate dito are private ones, in-assist po namin kasi mula po nung nagkaroon ng ganitong problema, nag-create kami ng mga separate Viber groups. We're in constant communication with the families of the OFWs para po naintindihan nila kung anong lagay ng kanilang balikbayan box. Ang ginawa po namin, tinutulungan na namin sila ngayon na mag-file ng kaso before the National Bureau of Investigation and soon the Criminal Investigation and Detection Division para po mapanagot itong mga kumpanya na to. Last week lang po, sinamahan namin yung mga nabiktima ng Makati Express Cargo sa NBI para po mag-file ng complaint. At si Director Lito Magno mismo ang tumanggap sa kanila at nagbo-monitor nitong kaso. Attorney, dahil nabigyan pansin po ito ng Pangulo at umusad na po yung proseso ng pag-release, meron po ba kayong itinakdang timeline o deadline para po mailabas na po o ma-dispose lahat ng mga kahong ito? Susubukan po namin maipamigay ito bago magpasko. Ilang araw pa naman po kaming po pwedeng i-deliver, lalo na po dun sa mga malapit na lugar. Hindi man po ma-deliver lahat nito during bago magpasko. Ang goal ho namin is ma-distribute na lahat yan at maipamigay lahat yan during the Christmas season. So itong buong season na to mapunta na po dun sa mga pamilya ng ating OFW, siya mga balikbayan boxes. Mm-hmm. Bilang pangmatagalang solusyon, meron po bang naiisip na reforma o bagong policy po ang BOC para hindi na po maulit yung ganitong problema? May binalangkas po kaming bagong regulasyon na since ang gantong pagnenegosyo po ay dapat mas sensitibo tayo at tinatawag nga natin dapat impressed with public interest dahil apektado po ang ating mga bayaning OFW. Ang gagawin po ng Bureau of Customs, kung gusto nyo pong maging deconsolidator o yung tinatawag natin yung mga companies na ini-engage dito para mag-deliver door-to-door ng mga balikbayan boxes, you will need to provide a bond fund in the amount of 2 million pesos bago po kayo makapagnegosyo ng ganyan sa Bureau of Customs. Para po, pag nagkakaproblema tayo ng ganito, meron po kaming bubunutin na bond nila
to answer for the cost of the delays and the delivery of these. Mhm. Bilang panghuli na lamang po, Attorney, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nag-aantay po ng balikbayan box in time for Christmas. Unang-unang hihingi po kami ng pasensya. No? Alam naman po nila na ito po ay talagang tinutukan. No? At talagang nakipag-usap kami sa kanila mula nung time na napunta sa aming atensyon to. Matagal-tagal na rin po yung pinagsamahan namin ng mga pamilya ng OFWs and ang dami na hong frustrations on our end and their end because of the processes that we tried. No? But ito po, no, papare-pareho din po nating nasolusyonan to at kami po sa Bureau of Customs ay lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulo sa kanyang pagbigay ng atensyon dito. No? Napakabilis po ng pagtugon ng ating Pangulo sa pag-realize sa problemang ito. Walang atubili. Talagang ginawa niya unang paraan yung aming request. No? Alang-alang po sa ating mga kababayang ulo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Thank you, sir. Thank you, Asek. Maraming salamat po.